From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ngayong gabi o ngayong mga oras na ito, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sapagkat tayo ay nagsasamba pa rin sa Kanya. Masarap bang magsamba pagkat tayo ay nasa presensya ng Panginoon? Lahat ng inyong pangangailangan ay hindi po ninyo makikita sa ibang dako sa panahon ng pagsamba, kundi sa dako na kung saan ang presensya ng Diyos ay nananahan. Hallelujah! Kasabot ba mong Tagalog? Tanang makasabot og Tagalog, tasang kamot. Ang dili kasabot, tasang kamot. Okay, tanan makasabot. Kasabot bitaw mo, no? Okay. Aminaw bitaw mo, programa sa TV, tinagalog man niya mo, katawa mangyapon mo. Hallelujah. So, nagkakaintindihan tayo sa mga sandaling ito. At ako'y nagpapasalamat na tayo'y tinawag ng Panginoon para sa kasanayan ng spiritual na kahusayan. Ang lahat ay magsabing kasanayan ng spiritual na kahusayan. The practice of spiritual excellence. Hindi po tayo kontento na nasa kalagitnaan lang tayo ng kahusayan, kundi tayo ay kinakailangang pumunta sa pinakatuktok ng kahusayan para sa ating buhay na Diyos. May mga bagay na gusto kong dalhin sa inyo sa mga sandaling ito. There are 3 factors specified in the training of a spiritual athlete that I would like to give to you. And I would like to focus on the subject by using the athlete as a figure of an example that I would like to convey to you the message by means of the illustration of the training of an athlete. Yung mga atleta, nakikita natin dito sa mundong ito, yung nagbabasketball, mga atleta yon, yung tumatakbo sa Olympics, mga atleta yon, anumang larangan sa pagsasanay bilang atleta na pinapasukan ng isang atleta, ay kinakailangan ang 3 factors na ito upang siya ay maging matagumpay. Para po sa mga kasulatan, ay kung meron kayong banal na kasulatan, maaari nating buksan sa unang Korinto, Kapitulo 9, 24 hanggang 27. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit, iisa lamang ang tumatanggap
ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyang walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan. Pakinggan natin to. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Yan po ang mga salita na sinalita sa atin ng apostol na si Pablo. Ayon sa verse 25, sinabi niya, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ulitin po natin ang verse 25, tayong lahat. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Napakaganda ng sinabi ni Pablo dito. Ang ibig sabihin nito, ang unang factor o ang unang bahagi upang tayo ay makapagsanay sa spiritual na kahusayan ay walang iba kundi ang disiplina. Ang lahat ang magsabing disiplina. Sa anumang larangan ng buhay, ang taong walang disiplina ay hindi mananagumpay. Sangayon ba kayo mga kapatid? Sa anumang larangan, ang taong walang disiplina ay hindi mananagumpay. Kung walang disiplina ang isang tao sa kanyang buhay, hindi siya mananagumpay. Hindi lang pala ito sa mga atleta. Hindi lang pala ito, kundi sa ating bawat araw na pamumuhay. Now, much more kung ikaw ay magiging atleta. Mas doble pa ang disiplina ang gagawin mo sa iyong buhay. So everyone who competes in the games exercises self-control in all things. In the Greek, this is what we call agonizomai. Agonizomai means intense struggle and grueling marathon. Kita niyo yung atleta, maagang gumigising, maagang natutulog, walang bisyo, hindi nagsisigarilyo, hindi nagpupuyat, para ang kanyang pisikal na katawan ay palaging nasa kondisyon at anumang oras na ito'y kanyang gamitin, sa kanyang pagsasanay ito'y talagang itinuro sa kanya, anumang oras na ito ay kanyang gamitin, siya mga kapatid ay nasa excellent physical condition upang gawin ang lahat ng ipaggagawa niya sa kanyang katawan. Ngayon, sa spiritual na pamumuhay, ang lahat ng mananampalataya ay mga spiritual na atleta. At ang mga spiritual na atleta ay kailangang may mga disiplina sa kanilang paglilingkod upang sila'y managumpay. Sapagkat tayo'y tinawag na maging spiritual na atleta, hindi sa 1, 2, 3, 4 na araw. Hindi sa 1, 2, 3, 4 na buwan. Hindi sa 2, 3, 4 na taon. Tayo ay tinawag na habang nabubuhay tayo,
ay tumatakbo tayo sa takbuhan na tinatawag na spiritual race. Sino sa mga anak ng Diyos dito ang patuloy na tumatakbo? Sa larangan ng paglilingkod, patuloy na tumatakbo. Tumatakbo siya sa katuwiran, kabanalan, katotohanan. Hindi mo magagawa yan kung wala kang disiplina. Tumatakbo ka ba hanggang ngayon? Active ka ba hanggang ngayon? Hindi mo magagawa yan kung wala kang disiplina. Sino ang napapagod na sa pagtakbo? Bakit sinabi kong hindi mo magagawa ang espiritual na pagtakbo kung ikaw ay walang disiplina? Sapagkat habang tumatakbo ka, ay mayroong mga pag-uusig. Mayroong kapigatian. Mayroong kahirapan. May mga problema na kailangang lundagan mo. At habang tumatakbo ka, ay nadarama mo rin ang pagkapagod. Ngunit pagka-atleta ka, hindi mo pinapansin ang kapagurang yon. Sanay ka sa pagod dahil nag-ensayo at nagsanay ka na. Kaya, ang hindi nagagawa ng isang ordinaryong tao ay nagagawa mo sapagkat ikaw ay nagkaroon na ng disiplina. Hallelujah. Tingnan ninyo ang paglilingkod na ito. May disiplina tayo. Na kahit umulan, tinitingnan ba natin ang ulan? Kumulog, lumindol, bumaha. Nandito pa din tayo, pagka may tawag ang Panginoon sa atin, sapagkat hindi ang ulan ang siyang makakahadlang. Hindi ang kulog at kidlat ang makakahadlang. Hindi ang anumang mga kahirapang nasa daan natin ang makakahadlang. Pagka may tawag ang Panginoon, nandoon tayo. Bumagyo man, bumaha, umulan man. Hallelujah. Ang espiritual na atleta ay kailangan disiplinado sa kanyang pag-uugali sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sa pagkain natin ng salita ng Diyos, kailangan kaitin natin at walang mumong mahuhulog. Nguyain natin, let's digest the food of the Word of God and let it come in because that's the strength of your body. You can only counter the attack of the devil if you are strong in the body. And in this case, I'm talking about the spiritual body. So, disiplinado tayo pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya walang mga butil sa pananampalataya na napapagod sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. At wala rin namang natutulog sa pagkain ng salita ng Diyos. Masigasig tayo, gutom tayo, at malalakas ang katawan natin. Bakit malakas tayong kumain ng salita ng Diyos? Sapagkat malakas tayong gumawa para sa Kanya. Tingnan ninyo ang taong malakas gumawa, malakas kumain ng energy ang kanyang katawan. Kaya pagka naman kumakain siya, kailangan din naman niya ang malusog at masaganang pagkain upang ito ay makapagpatuloy na makapag-supply sa kanyang spiritual na katawan. Kaya ang mga anak ng Diyos, malakas kumain ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Ito ang hapagkainan ng Panginoon. Kayong naririto, nasa hapagkainan kayo't kumakain tayo ng mga espiritual na pagkain. Ngayon, ang ating pagkain, ine-export pa natin sa iba't ibang mga dako. Kasama na natin yung nasa harap ng kanilang telebisyon. Kumakain, nagpipista rin silang kasama natin. At ang sabi nila, ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Ito'y nakapagpapalakas, ito'y nakapagpapatibay, ito'y nakapagpapasigasig ng aking paglilingkod sa Kanya. Maaga ba tayong gumigising sa umaga? Sinong maagang gumigising? Yung mga espiritual na atleta, maaga bang gumigising yan? Kaya pagka kayo'y lumalabas ng alas 4, marami kayong nakikita, tumatakbo na sa tabing daan.
Nagpapawis na sila. Bakit? Para magkaroon daw sila ng spiritual, ng isang physical conditioning na hindi mapapantayan ng isang ordinaryong tao. Ang mga spiritual na atleta, maagang gumigising at marunong silang tumakbo sa kanilang mga dalangin. Dumadalangin sila at hindi napapagod. Maaga pa, pinagpapawisan na sila. Bakit? Upang sila ay lalong lumakas at makapanlaban sa lahat ng mga kapagsubukan sa kanilang buhay. Kung di kayo disiplinado sa dalangin, madali kayong tumumba sa mga kapagsubukan. The more you become prayerful, the more you become strong. The more you become strong, the more that you become successful. Because your success is only limited by the problems in life that you cannot solve. But when you are prayerful, no problem that would come to you, no matter how hard and how big, you can surmount them all. You can solve them all. Because that spiritual strength that comes from God is a strength that comes from the Almighty. He is divine. Kaya hindi maaaring makahadlang anumang problemang ibinigay ng physical na buhay mo. Malakas ka, subukan mo wala kang dalangin. Kahit awayin ka lang ng asawa mo, gusto ka na magpakamatay. Binulyawan ka lang ng asawa mo. Ang isip mo, magpapakamatay naman siguro ako. Yan ang mga taong walang dalangin. Subukan mong walang dalangin. Maliit na problema, bumabagsak. At ikaw ay nanlulupaypay. Tapos nanlalamig. At hindi na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero subukan ninyo na magkaroon ng disiplina sa dalangin. Kahit 2 oras sa isang araw. 1 hour to 2 hours of prayerful communion and communication with God every day. Hindi ko sinasabi yung dalangin na paulit-ulit, kundi yung dalangin na talagang dalangin na pakikipag-usap. You may spend 15 minutes in praise. The Lord has given us the pattern of prayers. You may spend the first 15 minutes by claiming the power of God. Purihin mo siya at sabihin mo, Ama, napakadakila ng iyong pangalan. 15 minuto na sasabihin mo, ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. At ang iyong pangalan ay ang pangalang higit sa lahat. Walang makakapantay sa iyong kabutihan. Walang makakapantay sa iyong karangalan. Walang makakapantay sa iyong kaligtasan. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa. Salamat sa iyong pagpapagaling. Salamat sa lahat ng kabutihan, itong kalakasan ko, itong aking hininga, itong aking talent, itong aking kaalaman. Galing po ito sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa aking pamamahay. Salamat sa napakagandang trabaho. Salamat sa napakagandang sweldo. Salamat sa napakagandang buhay na binigay mo. Ano man dapat pasalamatan natin sa Panginoon. Then pagkatapos niyan, you spend another 20 to 30 minutes. Tell Him about all your problems. If you are a forgetful man or a woman, better write all of your prayer requests. Isulat mo lahat ang prayer request mo. Pagkatapos basahin mo sa harap ng Diyos. Panginoon, dami ko pong utang, isa-isahin mo. Panginoon, ito pong problema ko. Itong anak ko, drug addict. Ito pong trabaho ko. Wala pong kwenta sapagkat ang sweldo napakaliit. Pagkatapos, hindi pa ako makapagsamba ng Sunday. Panginoon, gusto ko po magkaroon ng bagong trabaho. Lahat, sabihin mo! Mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit na problema. Doon ka sa kwarto mo. Tapos takpan mo ang iyong pintuan. Dumalangin ka. Kahit ilan ano pa kalaki ang problema mo, sabihin mo.
After 1 or 2 hours na dumalangin ka, dinalangin mo lahat, pinasalamatan mo ang Panginoon, pinuri mo siya, paglabas mo, you are a new man. Mapapansin mo, para kang si Goliath, malakas ang iyong espiritu. Hallelujah. Pagkatapos, pagka ikaw ay lumakad, makakatagpo ka ng problema. Yung problema mo, mga kapatid, sasalubong din sa iyo yan. Pero magtataka ka, bakit parang wala na lang sa akin ang problemang ito? Noon, takot na takot ako sa problemang ito. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa problemang ito. Ako'y natatakot noon. Pero ngayon, wala nang takot sa aking puso. Come what may, God is with me. The fear has been taken away. Aalisin ng Panginoon ang takot sa iyong puso. Alam ninyo kung ano ang nakakapagpaduwag sa isang tao, kahit napakaliit na problema, yung takot na pumapasok sa iyong puso. Takot sa kahihiyan, takot na mabankrupt, takot na mamatay, takot na mawalan ng asawa, takot na mawalan pamilya, mawalan ng mga kaibigan. Puro takot yan. Pagkatapos, mga kapatid, yan ang sinusundot ng demonyo sa iyo. Pero pagka kami disiplina sa dalangin, pagka dumalangin ka, 1 or 2 hours a day, pagbangon mo, paglabas mo, ano ang ma-feel mo? Bibigyan ka pangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu mo, aalisin ang lahat ng takot na yan. Hallelujah. Pagka naalis ang takot, meron ka ng pananampalataya. Pagka meron ka ng pananampalataya, makapangyarihan ka na. Hallelujah! So, mga anak ng Diyos, madisiplina sila sa dalangin. Dumadalangin ba kayo? Instead of complaining, you better pray. When you have a problem, instead of sulking on the corner of your house, and instead of fretting and complaining, you better pray. Thank God and pray. Sabi niya, pagka kayo pumasok sa kwarto ninyo, ipininid ninyo ang kwarto ninyo at dumalagin kayo sa inyong amang nasa tago. Ang inyong amang nasa tago, kayo ay bibiyayaan at sasagutin sa hayag. Hallelujah. Tapos milagro ang maya. Miracles after miracles will happen to you. We are also disciplined, not only in the habits of the Word of God and prayer, but in fellowship with other believers. Pastor, mahal ko po ang Panginoon, praise God. Pero walang fellowship sa ibang mananampalataya. Hindi man nakikipagkamayan. Pagkatapos ng service, hindi pa nga natatapos ang prayer, ang kanyang isang paa nasa pintuan na. Pagsabing amen, meron tayong disiplina. Kahit hindi mo kilala ang mga anak ng Diyos na pumupunta rito, at least mga kapatid, pagkatapos ng service, makipagkamayan ka. Hallelujah. Alam ninyo kung ano ang blessing ng fellowship? Fellowship recharges the battery of your faith. Alam ninyo, laying on of hands, I always lay my hands on the sick so that they could recover. There's power in the laying on of hands. Pag nilelay hands ko ang tao, para bang yung baterya na mahina? Tapos kukuha ka ng malakas na baterya, isisiris mo, tapos paandarin mo yung sasakyan. Mga kapatid, yung kapangyarihan at kalakasan ng bateryang malakas, ta-transfer doon sa mahina. Hanggang lalakas siya. When you fellowship with one another, that is exactly what you're doing. Kahit di pa kayo nakapakinig ng Word of God, kahit di pa kayo nakapakinig sa akin ng Word of God, halimbawa mahina kayo, ang gawin lang ninyo mga kapatid, maghanap ng mga anak ng Diyos na malalakas. Huwag kayong magsalita. Magkamayan lang. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yung lahat na na-praise the Lord mo, ang kanyang kalakasan, lilipat sa iyo! Hallelujah! Ay ayaw kung may mga Jesus Christ members na mahihina. Ayaw kung sila'y mahihina. Baka ma-fellowship nila yung iba, hihina din. Kaya lahat ng Jesus Christ members kailangan malakas kumain. Malalakas, malulusog ang katawang, spiritual, disiplinado. Kahit ano ipagawa sa kanila, nagagawa nila sapagkat malalakas sila. Kahit hating gabi pa, pagka tinawag, nandoon, malakas eh.
Umulan ngayon, napakalay pa ng katitipan. Bakit nandito tayo? Malalakas. Ulan? Ulan? Panghilamos ko lang yan. Bagyo! Pagka inabutan ako ng bagyo, ipaligo ko pa yan. Pero pupunta ako sa bahay sambahan at ako'y magsasamba sa Panginoon. Ulan, bagyo, hangin, kidlat, kulog, tumabi kayo! Hallelujah! Malalakas ang mga anak ng Diyos. Tingnan niyo yung ibang walang kalakasan. Hindi makapanatili sa loob ng bahay sambahan ng 2 oras. 1 oras lang, pagod na siya. Pagkang tao naglakad ng 1 oras, pagkatapos mga kapatid, plat ng plat ang nilalakaran. Pagkatapos, hinapo siya. Ano yan? Mahina ang baga niyan. Ang ibig sabihin, may diferensya yan. May mga anak ng Diyos ng ganyan sa spiritual. Hindi sila makalakad. 1 week, 1 oras lang, hindi pa nila makaya. Tingnan ninyo ang tunay ng mga anak ng Diyos. Halos araw-araw nasa katedral. Sabi nung mga asawa nilang, hindi nananampalataya. Hoy, akong napapagod sa ginagawa mo. Halos araw-araw nandun ka na lang kay Kibuloy. Mabuti pa, doon ka na tumira kay Kibuloy. Marami na nga dito, mga asawang tumira dito. Amen. Halos mag-full time na kayo. Kung maaari lang, may trabaho kayo ibibigay ng Panginoon. Aalis na kayo sa trabaho nyo. Full time na kayo, di ba? Di ba lahat kayo gusto mag-full time? Pati mga bisita, di ba gusto kayo mag-full time? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. 1 araw, kayong lahat magpo-full time na. Praise God! Makipag-fellowship sa iba! Makipagkamayan, mga kapatid. Tapos, makipag-fellowship. Ang fellowship hindi lang yung nakikipagkamayan ka, kundi yung pagsamba mo dito, that's already a fellowship. When you sit with other believers in praises and in service to God, that's already fellowshipping with one another. Let us not forget that because we have to be disciplined in that area because this is one part of our life that we can take away. Why? It is being commanded in the scriptures. Forget not the assemblings of yourselves together. Huwag ninyong kalilimutan ang pakikipagkaisa sa pagsamba sa isa't isa sapagkat lumalapit na ang kaarawan ng paghatol. Di ba lumalakas kayo pagka pumunta kayo dito? Nakapakinig lang kayo ng awit ng ating choir. Lumalakas na kayo, di ba? Kahit sintonado yung mga choir natin dito kung minsan. Di ba lumalakas kayo? Nakita pa lang ninyo ako, lumalakas na kayo. Pumunta kayo dito, takot kayo, lupaypay kayo. Sarap ng TV nyo. Ang fellowship ko sa inyo, gusto ko mga kapatid, mapalaganap sa buong Pilipinas. And so, the Lord has answered our prayers in spreading the gospel throughout the Philippines via television ministry, radio ministry, and I'm visiting your homes every day through Powerline. Maagang-maaga, buksan yung television nyo. Saan mang siyudad kayo ng Pilipinas, 6:00 ng umaga, buksan yung television nyo. Hanapin ninyo. I-switch ninyo ang television nyo hanggang hindi nyo ako makita. 6:00 o kaya 6:30 ng umaga. Hanapin nyo! And I'm fellowshipping with you with the Word of God every day. Minsan sa isang linggo naman, I'm sharing to you the whole service of Jesus Christ Cathedral, preaching the Word of God. Food for your heart. Ang hour of truth. Food for your brain. Ang power line. Food for our spirit. Ang Word of God. Alam niyo ang disiplinadong buhay? Ang pinakadisiplinadong buhay ay ang buhay ng isang anak ng Diyos na puno ng banal na Espiritu. A disciplined life, above all, is a spirit-filled life. Puno ng Espiritu, kaya hindi inaantok. Hallelujah! May nagsabi sa akin, Pastor, hindi ka ba makapangaral ng kumporme? Yung magsalita ka na lang tulad ng iba, nagsasalita lang, pagkatapos nagsasalita lang siya. Mga kapatid, praise the Lord, maganda kayo, pogi kayo,
Mga kapatid, pupunta kayo lahat sa langit. After 1 hour, 30 minutes na nakaraan, napapaos na siya. Nagsasalita lang yan. Bakit di kayo makapagsalita ng tulad ng aming pastor? Pagkat nagsalita siya, 30 minutes, tulog na kaming lahat. Bakit di mo magawa yan? Palagi kang sumisigaw, galit ka ba? Hindi. Pagka ako'y nangungusap na sa salita ng Diyos, merong kapangyarihan na nasa loob ng aking buto at nasa loob ng aking laman. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili sapagkat kahit magpawis ako dito mga kapatid, the Word of God is in my bones. I cannot stay. I have to preach dynamically because this is the power of God. When you talk about the power of God, it should explode within you. Hallelujah. Kaya, hindi ako makapangaral na konforme. Ang mga anak ng Diyos ay ganyan din, di ba mga kapatid? Sana makapangaral na lang akong ganon. Sana may tungkod na lang ako. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Kumusta ba kayo dyan? Sana. Pero, ano kayang mangyayari sa inyo pagka ganon ang pangangaral dito? Mga kapatid, bless your heart. Mamamatay ang ating kaluluwa niyan. Ala tayo magsabing disiplina. Ang disiplina ay sinabi sa 1 Corinthians 9:25. At ang sinabi, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil. May disiplina sa lahat ng bagay. Ginagawa nila ito upang magsitipagdamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo ni walang pagkasira. Pagka kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kailangan kayo ay may makukuha. Kailangan ang inyong standard, mga kapatid, sa degree ng inyong paglago ay kung kayo'y lumalago at lumalalim sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung healing lang. Hindi yung healing. Pinagaling ako ng Panginoon. Praise God. Pagkatapos ng mensaheng alam, isa lang. NPA bumaril, balik bala. Yun lang, alam mo mensahe. Wala nang iba pa. Milagro, healing, milagro, healing. That's only for the body. But what about your soul? What about your spirit? The greatest miracle is when you grow in the Spirit through the power of the Word of God. Healing will pass away. Miracles will cease. Tongues will be taken away. Prophecies will stop. But the perfection of the Word of God will continue. The Bible says that the Word of God is forever settled in heaven. Hindi po huminto yung mga salita ng Diyos na yan. Hanggang sa langit, yan ang pag-uusapan natin. Kaya ang pampalakas sa ating spiritual na katawan ang pinakamahalaga. Kaya dito, kahit may mga healing nangyayari, hindi yun ang ginagawa nating kapital. Bakit, Pastor, maraming healing dito? Hindi mo ginagawang kapital na araw-araw yun na lang ang testimony. Pinagaling ako ng Panginoon. Bumagsak ako sa miracle na poste. Biyak ang ulo ko. Bumalik na naman. Hallelujah. Bakit? I don't want you to always dwell on physical and miraculous healing in the body. That will follow. There is no question about it. I don't have to capitalize on that. But if that is all that you know, and you have not grown in the Word of God, hindi kayo lumago, hindi kayo lumalim sa mga kaalaman at salita ng Diyos, walang kwenta lahat yun. Sapagkat mamamatay din kayo. Ngunit ang inyong kaluluwa ay kailangan ng kaligtasan. Kailangan ang ating espiritu ay manumbalik sa Panginoon at maging malakas na muli. Hallelujah, hallelujah. A second requirement of a spiritual athlete committed to excellence is direction. Everybody says direction. Ano ang direction sa Tagalog? Patutunguhan. Alam ninyo ang inyong pinatutunguhan. Hindi tayo nalilito kung saan tayo pupunta. Sino ang gustong pumunta ng langit? Kaya totohanan ng sa atin dito.
Kaya sapagkat serious tayo sa ating direksyon na ang ating pupuntahan ay langit. Kita na ninyo pinahayag ng Diyos sa atin na sa atin ipinagkaloob ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hallelujah! At ang lahat ng serious na gustong pumunta doon at sumunod sa mga kalooban ng Diyos, halina kayo sa kahariang ito. Pagka tinatawag kayo ng Panginoon, pumasok kayo. What are we going to learn in the kingdom of God? We are going to learn in the kingdom of God that the direction we are about to take is not an earthly direction. It is a heavenly direction. The Lord is going to guide us. He is our leader. He is our guide. He shows us the direction every day. And you know you are being sanctified. You are being purified every day when you walk with Him, because there is the abundance of the Word of God to correct you. There is the abundance of the Word of God to uplift you, to comfort you, to make you wise in the Spirit. Hallelujah! And the Lord shows us that direction every day of our life. There is only one that is being taken as a course to the kingdom, and that is the way. Who is the way? Jesus Christ said, I am the way. How do you follow the way? He said, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ninyo ako, sabi niya, sundin ninyo ang aking mga utos. Kaya dito walang ibang pinag-uusapan kundi ang utos ng Panginoon. Buhay na ba kayo? Buhay kayo? You understand my language? Pastor, buhay naman ako. May dalawang klaseng buhay. Physically buhay, spiritual buhay. Spiritual na buhay, physical na buhay. Kung ikaw ay physical na buhay, walang spiritual na buhay, kahit maputol na at mapatid na yung ugat ko dito, ikaw nakaganyan lang. Bakit? Hindi mo nauunawaan ang sinasabi ko. You cannot react to the Word of God. You cannot respond accordingly to the Word of God. Why? You cannot. A dead one cannot respond to a living one. There is death. Hallelujah. When you are physically alive, your senses are connected to only this physical world. And what's the physical world all about? It's about the sensation of the world around you and the sensation of your soul and body. That's all that there is to it. There is no spiritual sensation. It's all physical. It's all soul sensation. When I talk to you about material love and physical love, then you begin to shine in your eyes because you understand that that belongs to the physical. Hallelujah. But when I talk about the Word of God, food for the Spirit, you begin to snore. Wako kasabutan na. Ambot lang. Kamatayon to sa sulod mo. Kamatayan sa loob mo yan. At ngayon, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung liwanag, pumapasok sa pantiyon mo. Tapos tinatama na yung mata mo. Tingnan ninyo, kanina kikinig. Ngayon, kumukurap-kurap na kayo. Nagpapasimula na kayong mabuhay. Anong sasabihin ko? Anong sasabihin ko? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at kanyang mga salita, Hoy! Patay! Bumangon ka. Napansin ninyo? May direksyon na kayo ngayon. Noon, hindi ko alam ang aking pinatutunguhan. Ano yung awit na inawit natin dito? Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di alam kung saan ang tungo. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Kahit paglabas ng iba sa inyo rito, hindi nyo alam kung saan kayo papunta. Hindi nyo alam direksyon ng buhay nyo. Lito kayo. Kaya pag kami nakapag-invite sa inyo, halaya, punta tayo sa Brunei. Ha? Ba? O sige. Kasi hindi mo alam ang direksyon mo eh.
Pero kung ang direksyon mo, alam mo, spiritual na buhay mo, umuuna, ang Panginoon muna sa'yo. Alam mo, papunta ka ng langit. Pag may sagsabing, magpa-Brunei tayo. Hindi yan ang daan papunta sa langit, Hallelujah. Pagka nasa ibang bansa ka, sasabihin mo, magpadabaw tayo. Bakit? Naku, may kaharian ng Diyos na itinayo doon. Ang daan doon ay papunta sa langit. I'm preaching and I am overpassing and trespassing your denominational borders. I don't care about your religious affiliations. I am overpassing and trespassing your religious and denominational borders. I don't care from what denomination you came. You need the life of God to give you direction. You need the life of God to give you direction. Kaya sinabi ni Pablo sa ating binasa kanina, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan at hindi gaya ng nagsasapalaran. Nang nagsasapalaran sa Bisaya, kanang pataka lang ba? So sabi ni Pablo, ako'y tumatakbo sa ganitong paraan. Hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok. Hindi gaya ng suntok hangin. Walang tinatamaan. Samba ka ng samba. Sumusuntok ka. Pero hangin. Wala kang tinatamaan. Wala kang direksyon sa buhay. Sa iyo ang pagsamba, sigurado mong pupunta ka sa langit. Ambot lang. Hindi mo sigurado. Sapagkat alam mo ang buhay mo. You know, without denomination and without religion, your faith is between you and your God. You know when you are going to heaven or not. Hallelujah. I only preach the word of God as an anointed servant in the last days, but I don't interfere with your relationship with you and God. I come only. I preach the word of God to you. I show you the direction. Jesus Christ is the way. Walk on that way. Hallelujah. Ang direksyon natin ng ating Panginoon. Kaya dito, ang ating direksyon siya, ang umuuna. Habang tayo nakakabit sa kanyang mga salita, sinasabi niya, sumunod kayo sa akin. Ang lahat ng sumusunod sa akin, sila'y susunod at lalakad sa liwanag. Sapagkat ako, ang liwanag na sa libutan. I am the light of this world. They that come and follow after me shall not walk in darkness, but they shall walk in the light. We know the direction we are going to because Jesus Christ is the Son of our righteousness. Siyang umuuna sa ating mga daan. Hindi tayo suntok hangin dito. Bawat Sunday, punta tayo dito. Bawat paglilingkod natin, alam natin lumalapit tayo sa direksyon na kung saan patutungo tayo. At ang direksyon niya na ay ang direksyon ng buhay ni Jesus Christ. Our fixed goal in life is to please God. Ang isang fixed na goal ng buhay natin ay parangalan at bigyang kalugod-lugod na paglilingkod si Jesus Christ. Maging kalugod-lugod sa Kanya. Is that your aim in life? Lord, I'll do what's pleasing unto you. What is pleasing unto you, that is my aim in life. Hallelujah. Napakaganda ng aim na yan. Maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya lahat ng gagawin natin, sinasabi natin, is this the will of God? This decision I'm going to take, is this the will of God? I'm going to marry someone. Is this the will of God? If it's the will of God and you don't know, that if it is the will of God, consult the man of God. Consult the anointed of God. Malalaman mo, isang oras pa lang, kung yan ay kalooban ng Diyos o hindi. Hallelujah. I do not preach to please man. I preach to please God. Because if I begin to please man, I cease to be a servant of God. Hindi ako punta rito upang maging kalugod-lugod sa tao. Ako ay nangangaral upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah! Kayo ay naglilingkod upang maging kalugod-lugod sa Diyos. You know, if you are a believer, and if you are a believer who loses sight of this goal, you will waste your efforts and waver in your commitments to Him. Pagka nawala sa inyo ang pananaw na ito, na kailangan ang Panginoon lamang
ang siyang i-please natin, ang siyang bigyan natin kalugod-lugod na paglilingkod. Nag-aaksaya lang tayo ng panahon at ang ating mga commitments ay alinlangan, alanganin. Kuminsan malakas, kuminsan hindi. Ayaw ng Panginoon na tayo ganon. Gusto ng Panginoon na tayo ay maglingkod. Na yon ang ating fixed na goal sa ating buhay. Ang ating mga buhay ay tulad ng pana. Kita niyo yung arrow? Pagka, our lives are like arrows, in a target. Pak! Pagka binitiwan mo, papunta na, may target. Yun ang pinupuntahan noong pana ng buhay. Ganon ang ating paglilingkod. Mayroong pinupuntahan. Ano ang pinupuntahan natin dito? Every day of our lives. To please God and that we all can go to heaven. Kaya seryosong paglilingkod natin. Hallelujah. Sinong gustong pumunta sa pamilya sa langit? Dumaan muna kayo sa pamilya sa lupa. Anong pangalan ng pamilya sa lupa? Anong pangalan ng pamilya sa langit? Kaya susubukan muna tayo dito. Iti-train muna tayo dito. Ipiprepare muna tayo dito. Ihahanda muna tayo dito. Pagka kayo'y pumasa sa pamilya sa lupa, promoted na kayo para sa pamilya sa langit. Pag kayo'y bumagsak dito, isa lang ang babagsakan nyo. Siguro nasa busal kayo, babagsak, o kaya sa dahon, o kaya sa katawan, o kaya sa busal, o kaya sa bulaklak. Pero pagka kayo ay nakapasa, hindi kayo pabagsak pataas. Langit ang susunod na pupuntahan nyo. Lilipat kayo ng Diyos sa langit. We know where we are going. Where are we going? Langit ba talagang gusto niyong puntahan? We know where we are going. I know where I am going. Pagkatapos ng ministry ko, ayaw ko nang magpatuloy kahit isang araw pa. Sasabihin ko sa inyo totoo. When the Lord says, pagka pinahayagan ako isang araw, sasabihin niya, anak, tapos ng ministry mo. I do not want to preach another day. That's it. Tinatanong ko, Panginoon, tapos na ba ako dito, Panginoon? Sabi ng Panginoon, okay, magpatuloy ka pa. Nung nasa busal ako, mga kapatid, palagi kong tinatanong, tapos na ba ako? Hindi pa, sige, patuloy pa. Pero isang araw, sinabi ng Panginoon, anak, tapos ka na. Rarapturin na kita mula sa busal. Hallelujah, hallelujah. Kaya nirapture ako ng Diyos mula sa busal at inalis ako doon at ako ngayon nandito na sa butil. Ngayon, palagi kong tinatanong, tapos na ba ako sa butil, Panginoon? Sabi ng Panginoon, huwag kang magmadali, anak. Alam ko kung ano ang pakay mo. Gusto mo na makapasok na dito. Pero may gawain ka pa. Marami pa akong pumapasok dyan. So magpatuloy pa ako ng pagpapawis, ng pagpapakain sa salita ng Diyos para sa inyong lahat. Hallelujah. Hanggang dumating ang katapusan at sasabihin ng Ama sa langit, anak, tapos ka na! Then as if I can see that from heaven will shut. A chariot from heaven, a fiery chariot from heaven is going to come. Tulad ng kumuha kay Elijah. Tapos mga kapatid, kinuha siya at dinala na sapagkat tapos na ang kanyang ministry. Hallelujah! Oga, ako gyapong gikalipay nga karon mga igsoon ang atong pagalagad nag-auswag dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok nga kalibutan. O yapil nato ang atong individual prayer requests ng Diyos magapanalangin nga tubag nining takna karon. So tayong lahat mga kapatid ay dumalangin para sa ating lahat ng pangangailangan at lahat ng sinabi ko sa mga sandali ito. Taas natin ang ating mga kamay, lahat tayo dumalangin. Makapangyarihan at banal na Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga sandaling ito sa inyong dakilang kapangyarihan na bumabalot sa aming buong katauhan. Nararamdaman at amin pong nakikita ang inyong banal na presensyang kumikilos sa aming kalagitnaan. Pumupuno sa lahat ng aming kinalalagyan. Nagbubukas ng aming puso at isipan
tumatanggap ng biyaya na mula sa inyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga pagpapala na ibinubuhos ninyong patuloy sa aming paglilingkod sa bawat araw sa inyo at sa pangangasiwa po ng ministering ito na ipinapakita ninyo sa lahat ng inyong mga anak. Naririto po ang misyon ng aming paglilingkod. Lumalago, umuunlad, nagtatagumpay saan mang bayan ninyo ipadala, O Diyos. Ama, ako po ay nagpapasalamat sapagkat ang inyong kaharian sa lupa ay lumalawak at lumalaganap. Ama, napakadakila ninyo sa mga sandaling ito na kayo po ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala na aming kinakailangan upang ang inyong gawain ay maisulong ang lahat ng aming mga misyon. Papasalamat po kami sa lahat ng bagay na ito, kayo ay naluluwalhati. Ako po'y dumadalangin din naman sa mga sandaling ito sa aking mga kapatid na nandito na may mga bawat isang pangangailangan. Ipuin po ninyo, sagutin ninyo. Yung nasa harap ng kanilang TV ngayon, bigyan po ninyo ng kani-kaniyang mga milagro at kasagutan at ng kanilang kahilingan at dalangin. Kung meron po silang karamdaman, ipuin ninyo at pagalangin sa mga sandaling ito. Ang milagro po ay patuloy na aming tatanggapin. Milagro ng kagalingan, milagro ng kasagutan, milagro ng kaligtasan, tatanggapin namin sa mga sandaling ito. Pagpalain din po ninyo inyong mga banal na salita. Pagpalain din po ninyo lahat ng tagapakinig at tagapanood, O Diyos, ng mga salitang ito ay pumasok sa kanila. Lalo po ninyong pahiran ng langis ang inyong pinadala sa huling araw upang ako'y makapangaral ng buong lakas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na maisiwalat ang lahat ng inyong kalooban. At sa mga anak ninyong naririto ako'y dumadalangin na sila'y maging malakas palagi, maging matapang sa paggawa ng inyong banal na kalooban, na sila po ay uuna sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu, na anuman po ang kanilang dinadanas ngayon, na kahirapan, anuman ang kanilang dinadanas na kapagsubukan, at anuman ang kanilang dinadanas na kapigatian, ito ay para lang po sa ikaliligaya ng kanilang paglilingkod sa bandang huli, sapagkat sila ay mananagumpay at bibigyan ninyo ng malaking tagumpay sa kanilang mga pamumuhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tanggapin ninyo, mga anak ng Diyos, ang pagpapala. Huwag ninyong bigyang kahalagahan ang anumang kapigatian, ang anumang kabagabagan, ang anumang mga pag-uusig, at ang anumang kahirapan. Sapagkat yan ay magiging hagdanan ninyo para sa isang mas malaki at malalim na karanasan sa Panginoon kung paano siya sasagot ng inyong mga dalangin. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin.
If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.